Hello Gemini, Sun, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. Tignan po natin ang mga messages for you. September 28 po. Unahin po muna natin ang mga messages from the trinkets. Tingnan natin. Ayan. So, owl. Ayan. Meron tayong owl. That is about inner wisdom. That is about intuition. That is about change and transformation. So, merong slight changes dito na maring maganap sa buhay ninyo, Gemini, around this time. We have Hamsa Hand. And so, Hamsa Hand, this is about protection. This is also about power and strength, no? Maring yan ang i-display ninyong dito sa pagbabagong itong magaganap, no? You will be, powerful, kumbaga. Kayang-kaya ninyong, i-adapt ang sarili ninyo dyan sa mga pagbabago. Hindi kayo matitinag, no? Hindi kayo maapektuhan in a negative way ng pagbabagong yan, yung mga ganon. And this is also about, dispelling negative energies. So, maaring, yun din ang pinapractice ninyo ngayon. Clearing, no? Kung ano man ang mga negativity surrounding you, sa environment ninyo, or sa energy field ninyo, no? So, what else? We have Zebra. Ayan. So, ito naman, siya? This is about determination. This is also about empowerment talaga, no? So, yun. So, looks like talagang you will be very determined dito na gawin ang lahat para sa ikakabuti ninyo, sa ikakabuti ng lahat, para sa ikakabuti ng mga taong involved dito sa inyong sitwasyon. Kaya desidido kayo na baguhin ang ibang bagay sa buhay ninyo, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe for you. We have Two of Michael. Ayan. So, you know what, Gemini? Ang iba sa inyo siguro nahaharap sa isang decision making, pero parang hindi pa kayo handa, no, na magdesisyon. Maaring nagre-research pa siguro kayo, maaring nag-gather pa kayo ng mga impormasyon or detalye regarding this situation na sa pakiramdam ninyo makakatulong sa inyo na makapagdesisyon, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, sa dami din ang hawak na ninyong impormasyon, detalye, mas lalo kayong nalilito siguro of what you are going to do. Maaring nag-overanalyze kayo or maaring nag-overthink kayo about the situation itself, Gemini. Kaya mas lalong hindi kayo nakakapag-desisyon. Kaya sinasabi dito sa inyo, it will all be better if you just make a decision. Kaysa naman, yung dinidelay ninyo ng matagal pa, nagpapatagal pa kayo ng nagpapatagal, then the situation is going to be even more complicated siguro kapag kaganyan, no? Kaya pag-isipan ninyo mabuti, no? Check in with your intuition dito, Gemini. Napakahalaga na napakinggan ninyo yung inyong yung inyong inner voice, yung inner guidance niyo. Kasi minsan sa gulo na ng isip natin, sa dami-dami ng laman ng isip natin, hindi tayo nagkakaroon ng direction. Kaya parang fire extinguisher sa isip natin, sa mind chatter natin, yung intuition natin. Na in times of kaguluhan, in times of confusion, yung masasandala natin dito para makapag-decision tayo at makapag-isip tayo ng mas maayos and effective is mag-tune in tayo sa ating intuition. Because that is a direct message from the divine, no? That is divine guidance for us. Kaya yun, ituturuan tayo niyan. It will guide us to the right decision, to the right direction. Okay, Gemini? So, what else? We have Seven of Michael. Ayan, so, may tignan mo, sabi sa'yo, there is a better course of action available to you. See? Yun nga, no? That is related dito sa inyong pagdedesisyon na hindi kayo makapagdesisyon dahil maaring litong-lito kayo. Sa dami ng alam na ninyong impormasyon, sa dami na ng iba't ibang klaseng detalye na nakuha ninyo from other people or sa pag-research ninyo, ngayon nalilito kayo. But you know what? Instead of mag-overanalyze kayo, instead of dissecting all the information, no, na alam na ninyo sa ngayon, sinasabi dito na there is a better course of action, no? Merong mas magandang gagawin kayo dito. Meron kayong mas magandang diskarte, no, na gagawin dito para makapag-desisyon na kayo, which is
check in with your intuition, Gemini. Solve agad ang problema ninyo dyan. Solve agad yung pag-iisip ninyo, no? Kasi it will always lead you to the right direction. Bubulungan kayo niyan kung ano yung kailangan ninyong gawin, kung ano yung dapat ninyong piliin, kung ano yung desisyon na gagawin ninyo, no? Maari din na ang iba sa inyo dito, siguro may mga gagawin kayo, may mga endeavor kayong sisimulan, or maaaring may mga plans kayo na gusto nyo nang i-roll out na ninyo ngayon. Pero maaaring siguro tinitignan ninyo kung ano yung gagawin ninyo. Maaaring sa tingin pa lang ninyo nahihirapan na kayo. So maaaring ganon. Kaya it feels like there are other people coming in dito that is going to offer you help, no? Maaaring may mga tao dito na mag-offer sa inyo ng makikipag collaborate sa inyo, no? Maaaring ganon. Or maybe may mga taong mag-a-advise sa inyo dito on what you need to do then. So, maaaring ganun din ang sitwasyon for others. We have 8 of Gabriel. Ayan. So, nako, maraming ganap dito sa buhay ni Gemini na mabilisan ang galawan. Maraming mga pagbabagong magaganap dito na bigla-biglang mangyayari, no? Na talaga namang makikita nyo din ang resulta agad-agad, no? So, maaaring itong pagdedesisyon ninyo, you are going to realize na ngayon what is the right decision that you are going to make, and maaaring agad-agad makita ninyong resulta, no? Once na nagdesisyon na kayo na okay, ganito ang gagawin ko, and after couple of days, maaaring wala, nandyan na agad ang resulta, nandyan na agad ang outcome, 'di ba, ng desisyon ninyo. So maaaring may mga ganun ding ganap ang iba sa inyo dito, Gemini. Kaya dapat handa talaga kayo dito sa around this time, you know. It is important that you are physically, mentally, emotionally, and spiritually ready sa mga maaaring maganap, kasi may kung dito sa 2 of Michael may kabagalan ang pagdedesisyon ninyo, dito sa 8 of Gabriel ang bilis ng resulta, ang bilis ng mga galawan dito. Kaya naman, you know, there is going to be a sudden shift na mangyayari dito for you, Gemini, no? Maaring magbiglang mag-change ang isip ninyo, maaring biglang magbabago ang sitwasyon ninyo, no? Yung mga ganun ba? Because there are opportunities, no? There are opportunities na maaring dumating sa inyo dito that is going to give you the chance na bumilis ang lahat, bumilis ang pace ng kung ano man ang inyong mga ginagawa, and even ang inyong mga iniisip, no, Gemini? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan po natin ang mga mensahe para sa inyo today, September 28. Ay, unahin po muna natin ang mga trinkets. So, we have the peace sign po. Ayan. So, you are going to finally finding the element of peace, Libra, no? Maaaring nakakatulog na kayo ngayon ng maayos kasi parang wala na kayong, hindi na kayo nag-overthink, hindi na kayo nag-worry, wala nang tension, wala nang stress, no? Yun ang aking napipick up dyan, Libra. Maaring ang mga problema ninyo na solusyonan na, maaring yung mga difficult situation ninyo natapos na, no? Kaya may peace of mind na kayo. We have Star, ayan, so this is about brilliance, that is about enlightenment, that is about happiness, guidance, no? Kaya masaya na kayo ngayon, Libra. Masaya na ang puso ninyo, no? Dahil at peace na kayo, dahil maaari din kasi na may ano na dito, may shift na nangyari na from lungkot, from stress ngayon, masaya na talaga kayo sa mga nangyayari. May mga miracles siguro na nag-unfold sa buhay ninyo ngayon that created a shift, no? Mayroong energy shift na nangyari dito sa inyo, kaya naging masaya na kayo, naging peaceful na ngayon ang pag-iisip ninyo, no? So what else? We have butterfly, change, and transformation. Ayan. So, malaking pagbabago ang mangyayari dito, no? Sa buhay ninyo, Libra. So, what else?
We have 9 of Raphael. Holy moly. Wish. Make a wish. Sabi dito, make a wish. Ito na yung pagkakataong binibigay sa inyo ng Divine Universe na mag-wish kayo. And yung parang ask and you shall receive. Yan ang ganap, Libra. Yan ang energy na napipick up ko dito for you. Parang sinasabi sa inyo ngayon na sige, kung ano yung gusto mo, kung ano yung i-wish mo ngayon, I will give it to you. Parang ganon, no? Kaya sinasabi dito na your dreams become reality. So talagang, Libra, ihanda nyo na ang inyong sarili, no? Kasi yung miracles, no, hindi pa natatapos ang pagdating. May mga miracles pang padating sa inyo ngayon, Libra, and maybe that is the wish talaga na gusto ninyo, no, na mag-come to fruition, ang maaring mag-come to fruition around this time, no? A dream is coming to reality, kaya naman magiging masaya ka ngayon kasi makukuha mo na din kung ano ang gusto mo, no? Talagang maganda, no, ang energy ninyo from the trinkets to first card. Masaya ang vibe nito, no? Talagang makukuha mo kung ano ang wish mo, kung ano ang gusto mong mangyari, magiging masaya ka, you will be at peace. At kahit may mga pagbabagong magaganap, those are beautiful and positive changes, no, na mangyayari. So we have the star. Look at that. Another wish fulfillment energy, Libra. This is another wish fulfillment energy. Look at that. A dream come true. Yung sinasabi niya. Yung sinasabi nito ni Nine of Raphael. Dreams become reality. So hindi lang ito isang pangarap ninyo. Marami kayong dreams na magka-come true. Ito isa lang, a dream come true. So napakaganda naman ito, Libra. Parang this is super exciting event sa buhay ninyo. This is miraculous and wondrous event talaga na mag-unfold around this time, Libra, sa buhay ninyo. Talaga naman sobrang blessed kayo, no? Sobrang blessed. So this is really a miracle na kung ano yung mga pangarap ninyo ay matutupad na. Oh my God. Thanks God, diba? That is something to be grateful for ngayon. Magpasalamat na kayo ngayon pa lang, Libra. Para nang sa gayon, talagang dumating na yan agad-agad, diba? Wala nang, hindi na ma-traffic pa. Kaya, kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo sa buhay, you know, na medyo challenging in the past or recently, you know, yun ang magbabago. No, yun ang magbabago. That's going to transform. Yung energy shift na mangyayari sa buhay ninyo ngayon is towards this. No? Towards this. From difficult times to happiness and peace. Libra. No? Kasi mababago nito ang course ng buhay ninyo. Magbabago ang takbo ng buhay ninyo ngayon because there are new paths opening up for you. Ang daming bagong ganap sa buhay ninyo na magbubukas ng bagong pinto para sa mas masaya, para sa path na in alignment with your destiny. Kasi this is what you want na parating sa inyo. Kaya naman, tutuldo ka na ng mga bagay na to, ng mga pangyayaring ito, ang mga challenging situation ninyo. And there is new life, new hope, new path, new blessings coming in sa buhay ninyo, Libra. So, you're so blessed ngayon, Libra. You're so blessed. So, what else? We have 9 of Ariel. Saan ka pa? Libra, I'm so excited for you. Oh my God. So, maaring ito na yung minamanifest ninyo. You know? Your dreams to come to reality. 9 of Ariel. Ang sinasabi din niya, look at that. Your dreams are fulfilled. Di ba, Libra? Oh my God, kinikilabutan ako sa inyo ngayon. Wala akong balahibo sa katawan, pero nag-goosebumps ako sa mga energies na lumalabas para sa inyo. Sobrang ganda. Oh my God, this is the most beautiful na reading, no? Na mga cards na lumabas talaga sa mga nagawa ko na for quite some time. Talaga naman, 3. Look at that. Dreams fulfilled. Sinasabi dito, no, na wish is coming to reality. Ito naman, fulfilled na. Talagang makukuha niya na. Maaring ang iba sa inyo ngayon, Libra, na ini-enjoy nyo na talaga kung ano yung pangarap ninyo. Maaring you are living your, your dreams na ngayon. No, ang iba sa inyo. At saka,
yung parang yung dream ninyo na to, pinagtrabahuan nyo talaga, no? Yung pangarap ninyo yan, you work hard for it, kaya nakuha nyo na ngayon. Siguro dream job ninyo yan, dream business, dream career, talagang you work hard for it, and ngayon, binigay na sa inyo. Maaring you are already living that dream. Ngayon, Libra, and with your hard work, with the blessing ng Panginoon talaga, your hard work na pinut out ninyo dyan sa bagay na yan, sa dream nyo na yan, ay talagang nandito na ang tagumpay. Nagtagumpay kayo, diba? So this is really beautiful, and beautiful life is ahead of you, no? Yung panapakita ng guides ko sa akin, yung rainbow. There are going to be unlimited potential para sa inyo, para maging masaya talaga kayo sa buhay. So, parang naghihintay sa inyo ngayon ay isang napakaganda at maaliwalas at maluwag na pamumuhay, Libra. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta sa atin channel. At I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin kung ano mga messages ninyo September 28 po. Unahin po muna natin yung trinkets. We have starfish, and so napakagandang starfish because that represents guidance, that represents inspiration, intuition, brilliance. So talagang kayo, divinely guided kayo, Aquarius. Ano man ang inyong plano, ano man ang inyong gagawin, ano man ang mga binabalak ninyong sa buhay, you are divinely guided. You are being sent inspiration, insights, information to guide you, no, on how you're going to navigate that plan, no, na iniisip niyo. So what else? We have path of life ito. This is the steering wheel ng ship, no, Aquarius. So maybe you are navigating to a different direction sa ngayon. A direction na siguro pakiramdam ninyo, doon ninyo mahanap yung happiness ninyo, yung joy, yung fulfillment ninyo, no, Aquarius. Maaaring meron ditong mga shift pagdating sa trabaho, sa karera, no? Maaaring ang iba sa inyo aalis na sa trabaho, no? From working 9 to 5 job, maaaring kayo ay mag-shift na into the business, 'di ba? Magbi-business world na kayo. Maaaring magiging entrepreneur na kayo. So, there is a shift dito na napipick up ako for some of you, no? So, what else? We have Hamsahan, and Hamsahan is about power and strength, no? This is also about dispelling negative energies. This is also about protection, no? So, maaaring ang iba sa inyo dito talaga namang siguro kayo, maaaring naggagawa kayo ng mga rituals, no, to dispel negative energy sa inyong sarili, sa inyong energy field, sa inyong living space, maaring ganon. And maari talaga din na ang iba sa inyo alam mo yun, hina-highlight ninyo ngayon sa mga ganap sa buhay ninyo ang inyong power and an inner strength, no? Dahil kailangan ninyo talagang magpakatatag dahil dito sa mga changes na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, 'di ba? Sometimes ang change sa buhay natin is uncomfortable. It makes us uncomfortable. Pero kayo, alam ninyo ang tinatahak ninyong pagbabago, no? Maybe you are creating that for yourself. Kaya desidido kayo, nagpapakatatag kayo na kaya ninyong pagtagumpayan ang anumang ginagawa ninyo, no? Yung mga ganon. So, good luck, no, Aquarius. Nakikita ko dito yung perseverance ninyo, no? Because maaring yung change na to, yung shift ninyo na ginagawa sa buhay ninyo is maaring alam ninyo, sigurado kayo na dyan kayo magiging fulfilled, dyan kayo magiging masaya, no? Yun ang parang yun ang yung destiny ninyo, no? So you're being called to move towards that path, no? So yun ang napipick up dyan.
But we have Two of Michael, no? There is an indecision for some of you dito, no? Maring nahaharap kayo sa isang importanteng decision making. Maybe this is an important or major decision na kailangan ninyong gawin. Kaya naman, you are spending so much time, no, sa pag-iisip. Maaring nag-overanalyze lang kayo, maaring nag-overthink lang kayo, kaya nahihirapan kayo ngayon mag-come up with a decision, or maaari din naman na you are still gathering information or gathering details pa, no, na pagbabasehan ninyo ng iyong decision. Maaari din ganon. But you know what, Aquarius, like yung sinasabi, no, na in times of confusion, in times of chaos, no, sa isip natin, sa dibdib natin, sa kung ano ang gagawin natin, ang malaking makakatulong sa inyo is your intuition, no? Your soul knows what's best for you. And also, the divine universe is guiding you all the time, diba? We have the starfish dito. Ibig sabihin, may mga downloads na binibigay na sa inyo, Aquarius. There is divine guidance being sent to you na yan ay maaaring para makapag-decision ka na. Maaaring ginagabayan ka na through your intuition dito kung paano mo ito ina-navigate, no, na sitwasyon na to. And maybe, you know, ngayon, you just need to check in with your intuition. Nang sa gayon, ma-access ninyo kung ano yung gabay sa inyo on which path you are going to choose dito sa Two of Michael. Nang sa gayon, makapag-desisyon na kayo. No? So, hinga malalim, mag-breathing exercises kayo. Try to meditate if you can, if you want also, Aquarius, nang sa gayon, marinig ninyo kung ano ang sinasabi sa inyo ng iyong intuition, no? Marinig ninyo ang gabay sa inyo ng divine universe, okay? We have new beginnings. Napakaganda. New beginning energy. We have, you are treading towards a different path ngayon. So, you are beginning something new talaga sa buhay ninyo, no? And here you go. New beginning energy. You're starting a new life. You're starting a new family. Starting a new love and romantic relationship. Maybe you're starting a new job, a new career, diba? A new path sa buhay ninyo. So, talaga naman, it feels like to me, you know, Aquarius, na where you are shifting your gear ngayon, kung saan kayo ngayon papunta, no? It feels like you are definitely being called to do so dahil kung ano man yan, bagong trabaho, bagong career, or bagong path sa buhay ninyo, that is in alignment with your destiny talaga. That is in alignment with your life purpose ngayon, no? Kaya naman ginagabayan kayo. Kaya naman may mga inspiration na pinapadala sa inyo ng divine universe to push you, to nudge you forward towards this destiny, no, na path. Kaya ang ganda lang, no? Ang ganda lang. So, tingnan niyo, there is an angel dito na parang tinatawag na kayo na dito ka papunta, Aquarius. This is where you need to be. Come here, no? This is the new path na kailangan mong puntahan. Yung parang ganon. See, that's really beautiful. Really beautiful. Kaya kalabutan ako. So, we have Page of Ariel. Ayan. So, that is really a beautiful situation talaga for some of you. Look at that. Merong mga opportunities that are going to be offered to you, no? So, maari kung ano man ang kung ano man ang trabaho na yan, kung ano man yung offer na yan na ibibigay sa inyo ng ibang tao. It feels like to me na yan ang para sa iyo sa ngayon, no? That is meant for you. Kaya may mga offer sa inyo na binibigay for new trabaho, new career, education, no? Scholarship, maaaring ganon, or maybe leveling up ng posisyon sa trabaho ninyo. You know, whatever it is na offers na dadating sa inyo, Aquarius, it feels like that is the new path na kailangan ninyong tahakin, no? You will be enlightened, you will be guided ng divine universe kung ano yung kukunin ninyo dyan, depende sa inyong sitwasyon, no? But definitely, that is the path talaga na pupuntahan ninyo. So, that's really beautiful, Aquarius. No, divinely guided kayo, kaya napakahalaga
na lagi ninyong papakinggan ang intuition ninyo. Lagi kayong mag-check-in sa inner guidance ninyo. Nang sa gayon, mapunta talaga kayo kung saan kayo dapat pumunta. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.